sinful people. So, meron kang palaging matututunan about God sa kwento. So, yun sana, kaya lang, nag-iba ang aking, nag-iba ang aking naisip. Gusto kong i-encourage kayo na patungkol sa bagay na ito. Yun. Kung mahanap ko yung PowerPoint. Nagkamali ata ako ng pindot. Hindi yan, hindi yan. Dito. Nagsisave siya. Ngayon na lang. So, parang nakita nyo na yung mga, mga pagdaanan natin. Sige, Lambo. Okay. Yan. So, ito yung gusto kong ibigyan natin ng pansin ngayon. Dun sa ating naging ay nag-focus tayo sa bakit kailangan natin ng kaligtasan mula sa Panginoon. Bakit kailangan natin yung sinasabi ng Bible, ba't kailangan natin si Jesus Christ. Lahat iyon ay nagsimula dahil sa kasalanan. Diba? Nagkasala ang mga si Eva at si Adan at pinili nila na baliwalain yung salita ng Diyos kahit na malinaw sa kanila. Paano natin nasabing malinaw kay Eva at kay Adan yung sinabi ng Panginoon? Kasi nakita natin sa chapter 2, napakasimpleng mga salita ang ginamit ng Panginoon kay Adan. Huwag mong kakainin yan, pwedeng kainin yung ibang mga prutas, pero itong particular fruit na ito, bawal kainin kasi once na kinain mo yan, siguradong mamamatay ka. Napakasimple, di ba? At alam din ni Eva yan kasi nang tinanong siya ng ahas, sinabi niya, itong sabi ng Panginoon sa amin. So alam nila, and yet, magkasala sila. No? So, ang ngayong hapon, bago mag-pray, pakita ko na. Ay ito, sumalita ng sa kahit anong tinig. Follow God's word over any other voice. Meron meron kasing boses, mamaya makikita natin. Merong ibang mga alternatibong tinig na kumukumpetensya, sumasalungat sa salita ng Panginoon. And sadly, bilang mga kabataan, minsan, imbis na makinig tayo sa salita ng Panginoon, ay nakikinig tayo doon sa ibang mga tinig. So manalangin muna tayo at pagkatiwala sa Panginoon ating pag-aaral. Nakilang Diyos, itong lesson na ito ay marahil habang buhay namin pipiliing gawin. Marahil hindi kami darating sa punto ng life namin na okay na kami, solid na kami dito, at hindi na kami nag-struggle dito. Panginoon, I pray sa mga kabataan or sino man nakikinig ngayon, makita po namin yung ibang competing voices at piliin namin na sumunod po, Panginoon, sa inyo. Inig mo sa ito mga salita. Panalangin namin na kita namin ang mga bagay na ginagamit ng Diablo upang kami po ay akitin, palayo sa inyo, sa pagsuway sa inyo. Pangunahan niyo po ako, Panginoon, tulungan niyo po ako, tulungan niyo po kami lahat na maunawaan ito at maisabuhay po namin. Ito po ang aming inihiling sa pangalan ng Kristo Jesus. Right. So, ano ba yung mga competing voices? Kung sinabing competing, yung nakikipag-agawan, nakikipag-talo. Nakikipag-talo sa atin na kinukuha niya yung ating attention, yung ating kalooban, para wag natin gawin yung sabi ng Panginoon. So, tingnan natin. Ito yung una. Share ulit. So, meron ilan dito. I don't think kompleto ito, pero I think this is a good representative para sa atin lahat.
Right. So ito yung ilan sa mga competing voices. Siyempre, ang pinaka-obvious niyan ay yung tinig ni Satanas. Yan ang pinaka-obvious. Sa binasa natin sa Genesis chapter 3, unusual yun kasi anong nagsasalita si Satanas. Ano? Although, I guess, gamit yung ahas. We do not know kung dati nakapagsalita yung ahas. Ano? We do not know that, but bibihira mo makita si Satan sa Bible. Tama ba? Bibihira niyo makita si Satan sa Bible eh. If tatanungin ko kayo, sa anong mga instances lumabas si Satan sa Bible? So dyan, ito, isa yung kay David, yung binilang yung mga sundalo. Isa din yung kay Job. Diba? Lumabas si Job. Lumabas din siya para tuksuhin si Jesus Christ. No? At nakita din natin siya sa aklat ng Revelation. Acts, hindi siya binanggit na nagsinungaling si Ananias at si Sapphira at Satanas ang mismo nagtukso sa kanila. No? Kung nagtukso kang gumawa ng kasalanan, kung involved man dyan ng Diablo, hindi si Satan yan. Kasi hindi naman siya omnipresent. Ano? Pero marami siyang mga na kung paano yung military, merong mga rango, may general, may mga colonel, may mga major. Ganun din na ating kaaway. Ganun din siyang sabi natin sundalo na ginagamit, organize, para tayo ay tuksohin. So merong voice ni Satan. Makita natin yan doon sa binasa natin at sa marami pang sitwasyon. So Panginoong Jesus ay ginamit niya yung pagkagutom ng Panginoon, di ba? Kung talaga ikaw yung anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay itong mga bato. Ginamit din niya yung kanyang kapangyarihan magbigay ng yam, ng sanlibutan. Sabi niya, kung sasambahin mo ako, bibigay ko sa iyo itong kaluwalhatian ng sanlibutan. Ginamit din niya mamaya makikita niyo yung isa, yung ginamit niya yung God's Word. Isipin mo, si Satan alam niya yung Bible. Alam niya yan, kaya pwede niyang gamitin para baluktutin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So, si Satan, ang unang competing voice. Kitang-kita natin doon pa lang sa halaman ng Eden, ay may sinabi na ang Diyos, huwag kakainin, mamamatay kayo. Sabi ni Satan, siguradong hindi kayo mamamatay. Yun ang ginagawa niya. At hindi man siya direktang involved sa iyong temptation na nakaharap araw-araw, ultimately, si Satan talaga yan. Si Satan ang pinagmulan lahat niyan. Ginagamit niya yung ibang mga competing voices para lumayo tayo sa Panginoon at magkasala tayo sa Kanya. Isa pang competing voice ay yung tawag natin na flesh or yung ating makasalanang puso. Ito ay nagkaroon ng taon ito noong nagkasala si Eva at si Adan. At nung nanganak sila, o sila mga anak, napasa din nila. Kung paano nila napapasa yung physical features nila din yung sa mga naging anak nila hanggang sa atin. Ano? Galing naman tayo lahat kay Adan at kay Eva. At lahat tayo ay makasalanan. Alala nyo, nung nala sila, diba, tago na sila sa Panginoon. Nahiya sila. Imbis na magsilaturuan sila. Ito po kasing ahas. Ang simple. Ang tambay doon. Hindi naman na ganito. Hindi yung part natin na gusto gumawa ng mali. Lagi simple. Pero sa Bible na natin nakikita niyo ba yung wala siya na tayo ng nakikita
natin yung Tagalog. Okay naman sa Tagalog. So, sige, na kayo. Wala na yung ginagamit ko kanina. Lagyan natin ng konti. Masyado malaki. Yes. Nakikita niyo ba? Mababasa ko. Nakikita ito, nabasa. Brad? Kita po. Nakikita niyo ba yung... Okay, sige. Ito. Right for one, yung case data. Nung sabi niya, verse 1, patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Describe dito ni Paul yung buhay dati bago maging Kristiyano. Ang dati ninyong nilalakaran ay sa lakad ng sanlibutan ito ay pinuno ng pangyarihan na ngayon ginagawa sa mga nagos. So nandiyan siya ay bigay kalaksan sa mga para gawin yung para sumuway sila sa Panginoon. So, ayan, competing voices Satan. Tapos, ito yung sa mas makasalanang puso natin. Ang sabi ng Bible, ang mandaraya sa lahat ng bagay at bahang makakaunawa nito. So, kung mag-style, sabi ng Bible na madaya ang puso natin. Kaya hindi tayo dapat nakikinig dito. Ano ba yung sabihin nun? Ganito yan. Kapag alam na natin yung salita ng Panginoon, yung po natin, niwala kayo sa salita ng Panginoon. At kumukontra sa salita ng Panginoon, pupumingan dito, pakinggan yung gusto mong gawin. Kinig ka sa salita ng Panginoon. Kasi ang buong daraya, kaya so, lulok na tayo nito, hindi pa natin tanggapin. Pero mga kataan, dating ang panahon, yung alam mo na sa salita ng Panginoon, matutokso kang matutokso kang huwag gawin kasi parang may naisip kang mas practical, mas maganda, parang mas magiging mabuti ang buhay ko, mas magiging masaya ako pag ginawa ko to. Kaysa sumunod ako sa salita ng Panginoon. Huwag kang makinig. Competing voice yan. Huwag kang makinig sa sinasabi ng puso mo. Sundin mo ang sinasabi ng Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Diba? Yung nangyari sa kanya, di ba? Yung buhay maganda, sarap kainin. Tapos, mukhang magbigay sa kanya ng karunungan. Kinuha niya at kinain niya. Tignan mo nangyari sa kanya. Tignan mo nangyari sa akin. Huwag mong baliwalain. Huwag yung huwag kinain niya. Ngayon lang ako namang gawin ito. Huwag makinig ng iyong laman. Huwag kang makinig sa puso mo. Makinig sa sinasabi ng Panginoon. Sa time natin, anong sinasabi ng mga tao? Sundin mo lang ang puso mo at laging magiging tama ang landas mo. Alam mo, wala na siguro iba pang mas baluktot na payo na pwede nyo marinig kung hindi yan. Huwag kayong maniwala dyan. Huwag kayong makinig sa sinasabi sa mga payo ng hindi manan ng palataya. Kung gusto niya pangibabawan, gusto niya sapawan, gusto niya agawan ng pwesto ang salita ng Diyos sa buhay ninyong mga kabataan at sa buhay ng lahat ng tao. So, competing voice yan. Next. Sabi nga pala
Sabi nga pala ng Ephesians chapter 2, doon pa rin tayo sa sinful, Sabi ng Ephesians chapter 2, tayong lahat ay dating nabubuhay, yung describe niya ang buhay palataya. Na namang pagnanasa naman, na ating at pag-iisip, at tayo na ikatutubong makaportan gaya naman ng iba. Sabi mo, yan ang buhay ng mga hindi mananampalataya. Sa pagnanasa ng kung ano yung sinasabi ng makasalanang puso nila, yun ang gawa nila. Yun ang nagiging kung tayo Kristiyano na, huwag ganun. Hindi ang papalatin mo sa buhay mo, kundi yung kalooban ng Diyos. Naku, naunawaan ko kayo mga kabataan. Nandyan yung ayaw nang merong nagsayo, ayaw dapat ito, huwag mong gagawin. Ayaw natin ng gano'n. Laban sa kalooban natin yan. Tandaan niyo ito. Ang deliver yan. Kung tayo naman na, huwag tayo isang ulo. O giit yung ko, kung yung gusto natin laban sa salita ng Panginoon. Hindi mo pinabubuti ang buhay mo sa pagsuway mo sa Panginoon. Marami ng halimbawa sa Biblia, kabataan na nasa kamalian din ay nagpakaalangan niya sa Panginoon. Kaya ang sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Ano pa sinabi ron? And lean not, huwag kang magtiwala. Lean not unto your own understanding. Huwag kang sumandig sa kaisipan mo. Tingin ko ito ang tama. Ito sabi ng Bible, pero tingin ko mas mabuti ito. Huwag kang sumandal. Huwag kang magtiwala sa sarili mong paunawa. Hindi mo, sinasabi na sa atin ng salita ng Diyos yan. Ito ang salita ng Panginoon. Puso mo, dyan, kukumpetensyahin niya. Huwag kang makinig dyan sa Panginoon. Ito ang gawin mo yung gusto. Malaki ka na, teenager ka na, tumayo sa sarili mo, paapalain siya sa salita ng Panginoon. Luma na yan. Hindi na yan bagay sa mga millennials or kung ano man tawag sa inyo. Hindi na yan bagay sa panahon natin. Laos na yan. Huwag kang makinig dyan. Competing voice yan. Huwag mong hayaan na lunurin yan. Yung tinig ng Panginoon. Okay. Sunod tayo. Ito. Marami na dadali rito. Yung tinatawag na, share natin ulit. Yung tinatawag na, ito, worldly wisdom. Yun. Na, ayaw nila sa Bible, ayaw nila sa Diyos, kasi, ano yan, Pastor, medyo choppy po kayo. Pastor, choppy po. Sandali. Gantong oras na para mag-go mo. Oy, mamaya na. Nung nagsalita si James, naisip ko parang competing voice. Dali lang. Competing voice. Dali lang ha. Lumabas nung ano. Pasubukan natin ito isa.
Okay, kamusta ngayon? Okay ba? Ayos ba? Opo, Pastor, mas maayos po. Maayos ah. Okay po, Pastor. Alright, thank you. Sige. Yeah, let me know kung magkano ulit ha. Okay, bago tayo nawala, ano, tatalakay natin ay ito. Worldly wisdom. No? Merong mga umaayaw sa salita ng Diyos, umaayaw sa kalooban ng Panginoon, nira-rationalize nila, hindi na ano eh, parang hindi practical eh. You know? Parang hindi base sa science, parang hindi scientific. Parang may mas maganda pang paraan, mas maganda pa o iba pang paraan na mas practical, mas magandang gawin. Bigyan ko kayo ng dalawang verses dyan. Bigyan natin sa Colossians 2:8 at 1 Timothy 6, verse number 20. Yeah. Ay. Ayun natin. Alright, yung two verses, ayan. Sabi rito, kayo mag-iingat. Sabihin may panganib, ano? Baka sa inyo'y may bumihag. Alam niyo ba yung salitang bumihag? Yung parang gawin kang hostage. Parang kidnapin ka, tapos bihagin ka. Kukunin ka, yan. Mag-ingat kayo, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya. Okay? Wisdom. At ang kabuluhang pandaraya. Ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. So meron tinatawag din na filosofiya. Walang kabuluhang pandaraya. Yung salita na yan ay tignan nyo sa ano. Tignan natin sa ibang version. Yan, philosophy. Parehas lang pala. Okay. So, ibig sabihin ng philosophy, wisdom. Ano, yun. Nakita nyo dyan yung combination ng dalawang Greek word, no? Yung phileo at yung sophia, which is love for wisdom. So, ibig sabihin, meron palang mga bagay na kinikilalang wisdom sa mundo na ito. Pero pag itinabi mo sa salita ng Panginoon, ay kumukontra siya sa salita ng Diyos. So, pwede pala na ang isang tao ay ang dahilan niya sa hindi pagsunod sa salita ng Panginoon ay dahil sa wisdom. Dahil iniisip niya na, hindi, mas wise itong gagawin ko. Ano? O kaya naman naturuan siya ng iba na, hindi, ito ang tama, yung Bible, luma na yan, pang nung unang panahon pa yan, hindi na applicable sa atin, ito ang mas tamang gawin, ito yung ayon sa science, ito yung ayon sa siguro, isa lang halimbawa nito ay sa evolution, di ba? Sa evolution ng tao, wisdom, ano? Based on science daw, na ang tao ay hindi gawa ng Diyos. Unscientific daw yan. Pero muna, mag-iingat kayo. Kapag kang isang bagay na diretsyong galing sa Biblia, ay sinasalungat ng isang bagay na sinasabi raw na wisdom, hindi talaga wisdom yan. Hindi talaga wisdom yan. Kasi ang totoong karunungan, hindi ko kontra sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos. Ibig sabihin, kapag kinontra mo ang salita ng Diyos, kinokontra mo ang Diyos. O pwede ba na tama ang tao at mali ang Diyos? Pwede ba yun? Hindi ko pwede yun eh. Di ba? So mag-ingat kayo. Pwede nating tinatawag na irrationalize ang pagsuway sa Diyos. Kaya ako hindi gagawin niya, Pastor, kasi ganito, ganyan, ito ang mga decision ko. Meron na akong mga makausap na mga kabataan, ano, pinapaliwanag nila bakit sila ay nakikipag-boyfriend or girlfriend sa hindi mananampalataya, kesyo para akain sa Panginoon, kesyo para kaibiganin para sa Panginoon, etc. So, evangelism, ano yan eh, wisdom yun eh, pero hindi wisdom na base sa salita ng Panginoon. Diba? Tanda mo to, kung kahit na maganda ang pangangatwiran mo, logical ka, o sabihin mo pa na scientific ka, pero kung yung tinatayuan mong paniniwala ay labag sa sinasabi ng Bible, ikaw ay nagkakamali at nakikinig ka
sa isang competing voice. Sa isang tinig na kinukompetensya ang salita ng Panginoon. Second, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usaping walang kabuluhan at ang pagsalungat ng huwad na kaalaman. Huwad na kaalaman, false knowledge. Merong mga tao nagsasabi na, ito ang tamang kaisipan, ito ang tamang gawin. No, tama na yan, Biblia na yan. Hindi yan kagaya sa panahon natin ngayon. Kapag ka ikaw ay naniniwala pa rin na dalawa lang ang gender, sabihin nila, makitid ang utak mo, makitid. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi na binabase ang kasarian sa kung anong parte ng katawan na binigay sa iyo ng Panginoon. Alam niyo ibig sabihin, di ba? Kapag ganito ang iyong parte ng katawan, lalaki ka, sabi ng doktor. Pag ganito ang parte ng katawan mo, babae ka. Sabi nilang, hindi na ganun ngayon. Kung ano na yung gusto mo. Kung ano na yung gusto mo, ayun na yung tama. Yan na yung kaisipan ng malaya. Kaisipan ng mulat. Alam niyo, hindi yan sa Diyos. Bakit? Kasi salungat sa sinasabi ng Panginoon. Marami pang example na pwede kayong masabi dyan. Pero mag-ingat kayo. Lalo kayo pag pumasok kayo sa mga college. Meron ba dito papunta sa college? Sa college na. Meron diyang kasi may mga intellectual na tao pero hindi naniniwala sa Diyos. Sabihin sa'yo, walang Diyos kasi tingnan mo, kung may Diyos, bakit ganito? Maraming naghihirap, maraming kamatayan sa mundo, maraming pagdurusa sa mundo. Andun yung appeal Alam mo, matatalino talaga no? Pero ang sabi nga ng Biblia, di ba? Sabi ng mangmang sa kanyang puso, sabi ng hangal sa kanyang puso ay walang Diyos. So mag-ingat kayo. Baka yung sinasabi na, ito, karunungan, kahit sino pang brother or sister yan, pastor o pare, kung sino man, basta ang sinasabi niyan, ay kahit na maganda ang pagkakasabi, kung laban sa salita ng Diyos, mali yan. Competing voice yan. Sige. So, nakailan na ba tayo? 3. Tuloy tayo. Kita natin yung competing voice ng Satan. Tapos, yung competing voice ng ating laman. Tapos, yung worldly wisdom. Ito tayo ngayon sa susunod, pangapat. Ito yung tinatawag na, nilagay din siguro kayo dito. Yung tinatawag na tradisyon. Tradisyon. Ibig sabihin ito na yung ginagawa nila noon pa Ito ginagawa nila noon pa. Ginagawa ng marami. So, ito yung tama. Tatanungin ko kayo, kapag ka ba ginagawa ng matagal na, ibig sabihin tama na yun. Kapag matagal ito ginagawa, yung ba ang sukatan kung anong tama o mali sa tagal ng ginagawa na ito? Tama ba yan? Mali yun. Okay? Paano kung matagal na mali yung ginagawa ng tao, di ba? Diba? Hindi yun ang sukatan. Hindi yung patagalan. Kung hindi paayunan sa salita ng Diyos. Kung ano yung nakaayos sa kanyang mga sinasabi. Okay, tignan natin ang ilang talata para dito. I believe meron pa tayo. Oops. Ay, bubos. Hiram tayo dito. Yun. Colossians 2:8. Pag ito ba nakikita nyo? Masyado maliit. Masyadong maliit po, Pastor. Dalawang maliit. Kasi Colossians 2:8. Bira, Ayun nandun yung Colossians 2:8 nabasa natin kanina yan, di ba? Ayan, sige. Tapos ano yung isa? Matthew 15.
Sorry, hindi natin nalagay lahat. Okay. Alisin na natin yung iba, nabasa na natin. Okay. Wow, ang tagal nito ah. Sige. Right, ito. Kayo mag-iingat, baka kayo baka sa inyo ay may bumihag pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon. Tradisyon nino ng mga tao. Yung tradisyon, hindi naman talaga yung masama. Di ba? Yung mga tradisyon na maganda. Yung tradisyon na hindi laban sa sinasabi ng Diyos. Pero ito, tradisyon ng mga tao, gawa-gawa ng mga tao. Okay? So, pwede pala na madaya ka, mabihag ka sa pamamagitan ng mas maniwala ka sa sinasabi ng tao, sa tradisyon ng tao, kaysa sa sinasabi ng Panginoon. Ang classic example niyan ay yung mga Hudyo ng panahon ni Jesus Christ. Ganyan. Pagkatapos, Matthew 15:1, pagkatapos ay lumapit kay Jesus sa mga Fariseo at ang mga eskriba na nanggaling sa Jerusalem. So ito mga tinitingalang religious leaders. At sabi nila, bakit lumalabag ang iyong mga alagad sa tradisyon ng matatanda? Hindi sila naghuhugas ng kanilang mga kamay bago sila kumain ng tinapay. So merong naging tradisyon doon na kailangan maghugas ng kamay, kumain ng tinapay. Sabi ng Jesus Christ sa kanila, sumagot siya sa kanila at sinabi, bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos? Kami pinaparatangan nyo, yung mga alagad ko, lumalabag sa tradisyon ng tao, tradisyon ninyo. Pero bakit naman kayo ay lumalabag sa utos ng Diyos? Dahil sa inyong tradisyon. Para lang masunod yung tradisyon nyo, nilalabag yung utos ng Diyos. Ano sabi? Ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon? Verse 4. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Nasa Bible, fifth commandment. No? At ang magsalita ng masama sa ama o sa ina ay dapat mamatay. Yan, galing sa Bible yan. Pero ito ginagawa naman ninyo ngayon. Ano? Ngunit sinasabi ninyo na sino mang magsabi sa kanyang ama o kanyang ina, ano mang pakinabangan mo mula sa akin ay pinagkaloob ko na sa Diyos. Ang taong iyon ay hindi na kailangang gumalang pa sa kanyang ama. Okay? Ang nangyayari dito, merong mga tao na dahil ayaw nilang yung pera nila mapunta sa kanilang mga magulang, sinasabi nila na, dinedicate ko na sa temple to. Kaya wala ka nang habol. Nandun na sa templo yan. You know? So, ang ginagawa nila rito, naging tradisyon na ito, magbibigay kunwari sa templo para maging sila, exempted sila sa pagtulong sa kanilang mga magulang. Yung pagbibigay sa templo para ma-exempt, tradisyon yan eh. Pero yung dalangin mo magulang mo, tulungan mo sila, salita ng Diyos yan. Kaya sila, sabi nila, ba't di kayo naghuhugas? No, kamay bago kumain. Nakalabag niyo yung tradisyon ng mga matatanda. Sabi ni Kristo, kayo nga, nilalabag niyo yung salita ng Diyos para lang masunod yung mga tradisyon niyo. So kita niyo, pwede maging hadlang ang tradisyon sa sa ating pagsunod sa salita ng Diyos. Ito kasi yung ginagawa na namin dati. No? Hindi ibig sabihin ginagawa niyo dati, tama na yun. Suriin mo pa rin sa salita ng Panginoon. Suriin mo pa rin sa salita ng Panginoon. Alright? Sige. Next. Susunod natin na competing voice. There. Ay yung tinig ng mga taong hindi makadiyos. Yan natin tinig ng mga taong hindi makadiyos. Or Amen. Yung godly people, tinig nila. Nakikita natin ito sa Psalm 1. Kita-kita natin doon. Psalm 1, verse number 1. Ayan. Sabi diyan, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Payo,
Ano yan, di ba? Salita yan eh. Hindi ang godly, yung mga taong walang takot sa Panginoon. Yung tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, yung umupo man sa upuan ng mga manunuya. So, alam mo, pwedeng maging kakompetensya ng salita ng Diyos sa buhay mo ay yung payo ng mga taong wala sa Panginoon. Yung salita ng mga taong masasama. Alam nyo, hindi masama na magkaroon kayo ng kaibigan na hindi Kristiyano. Pero kung nangangailangan kayo ng payo, lumapit kayo sa mga nakakaalam, kilala ang Panginoon, at meron ding mataas na paggalang sa salita ng Panginoon, salita ng Diyos. Kasi pwede kang di ba, merong mga Kristiyano, hindi nila maipagpatuloy yung kanilang buhay Kristiyano, hindi sila makapaglingkod sa Panginoon, kasi mas pinakikinggan nila yung payo ng mga kaibigan nilang hindi Kristiyano kaysa sa salita ng Panginoon. So mag-ingat kayo. Maganda yung, kagaya kanina, tinalakay natin, maganda yung merong kang payo na natatanggap. Maganda yan kasi merong mga bagay na hindi mo nakikita na maaaring nakikita ng ibang mga tao. Pero yung kagandahan ng payo, nakadepende yan sa nagbibigay ng payo. Di ba? Kung yung nagbibigay ng payo ay nakabase lang sa sarili niyang kaalaman o kaya sa makamundong paniniwala, patay ka pag nakinig ka sa payo niyan. Pero kung yung nagpapayo sa iyo, may takot sa Diyos, nais gawin ang kalooban ng Panginoon, yun ang gusto mo. So mag-ingat ka. Mag-ingat ka na huwag ka makinig sa tinig ng tao laban sa tinig o salita ng Panginoon. May pa kasing talata dito eh. Hindi, wala na pala. Sinful majority. Di ba kapag marami ng taong gumagawa ng isang bagay, tapos ikaw lang hindi, parang papaisip ka, tama ba sa ginagawa ko? Hindi kaya mali itong ginagawa ko kasi lahat sila ganito eh. Di ba? Isipin mo, nung nagpa-vaccine ako, sumusunod lang din ako sa ibang mga tao eh. Paano kaya kung nabigyan ng instruction sa amin, o lahat kayo, ganito, ganyan. Lahat sila nagpunta sa isang kwarto, tapos ako lang napunta sa isa. Di ba papaisip ko, di ba, teka muna, ba't ako lang nandito? Baka nagkamali ako na intindi. Diba? So, merong pressure eh. May pressure pag nakita mo na daming tao yun ang ginagawa. Daming tao itong paniniwala. Pero itong sabi ng Bible, parang kukunti lang kami, ako lang mag-isa nanindigan. Kung ikaw ang Kristiyano sa pamilya mo, parang ikaw lang ang naniniwala sa authority ng Bible. So, parang feeling mo, tama ba talaga to? Hey, tandaan mo ito ha. Ang isang bagay ay tama o mali, hindi dahil sa dami ng naniniwala rito. Kung ito ay nakabase sa salita ng Panginoon. Kasi pwede, di ba? Pwede naman na marami kayo, pero parehas kayong mali. Di ba? Pwede yun eh. Pwede yun eh, di ba? Sa exam, di ba? Naalala ko nga, merong isang tanong na yung kasama ko sa school, pinipilit niya, nag-review kami, ito ang tama. Sabi ko, mali yan. Tagal na to, matagal na. 1997. Okay? Mali yan. Ito yung sa notes natin. Tignan mo, sinabi ni Sir, ito tama sa'yo. I think ko parang marami rin siya na-influensya. Marami siya yun. Mali talaga yun eh. So, ganito yan. Alam ko may pressure yun, di ba? Sa inyo. Sa lahat ng tao actually, pero mas matindi sa kabataan, na gusto mo yung ayaw mo nang parang gumawa kang weird, kakaiba. Pero sa Bible, pwede kang madala ng sinful majority. Gaya nangyari kay Saul sa 1 Samuel 15:24. Tingnan natin. 1 Samuel 15:24. Ayan. Diba? Sabi ng Panginoon kay Saul, patayin mo lahat
ng kaaway niyo. Pati yung mga hayop, tinira niya yung hari tsaka yung mga magagandang hayop. Then finally, nag-confess siya. Sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumaway sa utos ng Panginoon at sa inyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa taong bayan at sumunod sa kanilang tinig. Kita niyo? Majority. Takot siya. Siya lang mag-isa. At meron pang mga instances sa Bible na ganyan. Meron naman good example si Jeremiah. Sabi ng mga tao, nung exile na, ano bang kalooban ng Diyos? Kami ba'y pupunta mag-i-stay sa Jerusalem o pupunta sa Egypt? Ang dami nila eh. Sabi ni Jeremiah, tatanungin ko ang Panginoon. Tanong siya sa Panginoon, sagot ng Panginoon, mag-stay kayo dito. Sabi ng mga tao, hindi yan sinabi ng Panginoon. Hindi yan sinabi ng Diyos. Iniimbento mo lang yan. Kaya, kinidnap nila si Jeremiah, dinala nila sa Egypt. Pinagpuri mo si Jeremiah. Sila mag-isa, naindigan sa Panginoon, kinidnap pa. So, yan example. Yung panahon ni Jesus Christ, di ba? Sabi, crucify Him. Crucify Him. Majority yun, pero mali sila. Hindi nila dapat ginawa yun. Sa Tower of Babel, di ba? Nagkasundo sila na, dito tayo huwag tayo mag-iwalay. Marami sila, pero yun hindi kalooban ng Diyos. Nagkaisa sila sa mali. Pwede yun. Kaya, hindi ibig sabihin na maraming naniniwala, totoo na yan. Tignan mo sa salita ng Diyos. Huwag kang magpadala. Huwag kang magpadala sa dami. Magpadala ka sa katotohanan. Okay. At ito pa, konti na lang tayo. Dalawa na lang. Itong pangalawa sa huli, hindi na pala natin napakita. Yun. Ito pa. Ito, misused scripture. Ibig sabihin, minsan ang tinig na sasalungat sa salita ng Diyos ay ang salita ng Diyos na mali ang pagkagamit. Makita ninyo, si Jesus Christ, di ba? Nung sabi ni Satan sa kanya, gawin mo kung talagang anak ng Diyos ka, gawin mo tinapay yung mga bato. Ang sabi ni Jesus Christ, nasusulat bilang sa tinapay ng bubuhay ng tao kung sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Yung pangalawa, Satanas. Kung talagang, tingnan na natin. Yan. Matthew 4, 5-6. Sabi niya rito, pagkatapos, nila siya ng diablo sa banal na lungsod at nilagay siya sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, tumalong ka. Sapagkat nasusulat, iba na ngayon ang sabi na nasusulat, ang diablo na, nagkukot ng Bible verse. Sapagkat nasusulat, siya mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanyang mga kamay, baka nasaktan ng iyong paa sa isang bato. Kapag mali ang pagkagamit ng Bible, papaano mo iyon sasagutin? Gumamit ka ng Bible na tama ang pagkapaliwanag. Verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Kita ninyo? Misused scriptures. May mga taong ganyan. At meron pang isang talata dito gusto ko share sa Old Testament ng 1 Kings 13. Ito yung patungkol dun sa propeta. Inutusan siya ng Diyos na mangaral dun sa Northern Kingdom. Ang tapang nito, hinarap niya yung hari who's the king? Jeroboam. Hinarap niya yung hari. At dinuro siya ng hari. Tumigas yung kamay ng hari. At sinabi, may darating dito na hari si Josiah, sisirain yung mga altar niya, etc. Ang tapang niya. Ngayon, tapos na yung mission niya, mission accomplished na, babalik na siya ngayon sa pinanggalingan niya. Nang magkagayo, sinabi niya may nakita siya isang propeta. Nang magkagayo, sinabi niya sa kanya, umuwi kang kasama ko. Pauwi na siya, may nakita siyang isang propeta nagpakilala. At kumain ka ng tinapay, kain ka muna sa amin. May verse 16. At sinabi niya,
hindi ako makakabalik na kasama mo. O makapasok na kasama mo, hindi makakakain man ng tinapay o makakainom man ng tubig, makasalo mo sa dakong ito. Hindi ako pwede bumalik dyan sa lugar mo. Bakit? Tignan nyo verse 17. Ito, ngayon lang sinasabi sa atin ito ng kwento. Sapagkat sinabi sa akin ng pamamagitan ng salita ng Panginoon, salita ng Diyos to, huwag kang kakain ng tinapay o iinom man ng tubig doon o babalik man sa daan ng iyong dinadaanan. So maliwanag, alam niyo yun, bawal akong kumain doon, bawal akong uminom tubig doon, bawal akong bumalik sa dati ng dinaanan. Pero ngayon may nagsasabi na, hindi, punta ka sa amin, kain ka, inom ka. Verse 18, sinabi niya sa kanya, sinabi niya rin sa propeta ng Diyos, ako man ay isang propetang gaya mo, propeta din ako. At isang anghel ang nagsabi sa akin, pamamagitan ng salita ng Panginoon, ibalik mo siya, nakasama mo sa iyong bahay, upang siya makakain ng tinapay at makainom ng tubig. Okay? Ngunit siya ay nagsisinungaling sa kanya, sabi ng narrator. So makita niyo rito, alam ng tao yung salita ng Diyos eh. Bawal kumain doon, bawal uminom doon, bawal bumalik sa same way kung paano ako nakarating. Pero ito may dumating, sabi, sinabi sa akin ng Diyos. Sumama ka raw sa akin. Ganda niyo alam niya yung kalooban ng Diyos. Pero may dumating, sabi, binago na, iba na ngayon. Oh, yeah. Ginagamit ang salita ng Diyos para sa kasinungalingan. Competing voice. Mag-ingat kayo. Anong sinasabi sa atin ito? Minsan, gaya ng Diablo, ginagawa ng mga tao, dahil ayaw sumunod sa salita ng Panginoon, binabaluktot yung salita ng Diyos. Ganito ibig sabihin yan. Pero ang intention nila, hindi yung gusto nilang mas lalo pang maunawaan ng Bible, kundi ayaw nilang sundin yung sinasabi ng Biblia. Kaya kung ano-anong kaisipan, kung ano-anong paliwanag ang ginagawa nila, binabaluktot nila ang salita ng Diyos para umayon sa kanilang pagsuway. Mag-ingat kayo sa mga ganyan. Ingat kayo. Paano mong malalaman kung mali yung pagkaunawa sa Bible? Malalaman mong mali yan kung sinasalungat niyan yung ibang malilinaw na sinasabi ng Panginoon. Doon mo makikita. Doon mo makikita. So, suriin mo. Ay, diba sa Bible ganito? Tingnan mo na. Ano ba yung sinasabi mo? Paano naman ito? Ayan. Ito, parang yung sinasabi mong paliwanag dyan ay laban sa itong napakalinaw na sinasabi ng Bible. Okay? So, kapag meron sa inyo na inihikayat kayo, ini-encourage kayo to disobey God on the basis of scriptural proof, hindi ito sabi sa ganito. Tignan mo maigi. Tignan mo maigi. Kasi hindi ko kontrahin ng Diyos ang sarili niyang salita. Di ba? So, kaya lang yung puso natin, very creative sa paggawa ng masama. Kahit Biblia babaloktutin, masunod lang yung gusto. And then finally, yung eto, sana wag niyong ma-misunderstood dito, Nabayan mo mabos sa Facebook. Last, human authorities. Minsan ang competing voice sa human authority. Siyempre, alam natin yung sinabi ni Apostle Pedro sa Acts 5:29. Tapos tayo. Sabi rito, ngunit, nagbabawalan silang Nagbabawalan silang mag-preach Ngunit sumagot si Pedro. Okay, ano po sinabi ni Pedro? At ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Ibig sabihin, darating ang panahon na may mga pagkakataon na kahit yung mga tao na may authority sa atin, ay magsasabi sa ating inutusan tayong gumawa ng labag sa Panginoon, o pwede yan maging competing voice, di ba? Teka muna, yung authority sa akin to Diba? Teka muna, wala nang authority na hihigit pa sa authority ng Diyos. So, kung yan ay pastor man yan, o kaya naman magulang man yan, o teacher man yan, kung pinapagawa ka ng bagay na talagang malinaw na labag sa kalooban ng Diyos, napuputo lang kanyang authority kapag sinasaklawan niya na yung authority ng mas mataas sa kanya, ang Panginoon. Hindi pa laging madaling gawin yan. Kasi tinakot-takot sila. Diba? Hanggang sa eventually, nagkaroon ng persecution. May mga namatay pa sa kanila. Si Apostle James, diba? Ay namatay. Si Stephen, namatay.
So, mabigat minsan ang panindigan sa salita ng Panginoon, pero huwag niyong hayaan na mas mangibabaw ang tinig ng human authority kaysa sa divine authority, which is the Word of God. So, ang challenge sa atin ngayon, babalik tayo rito. Diba? Mabalik sa Facebook. Hindi yan ang challenge. Ang challenge sa atin, balik na tayo dito. Yan. Yan. Follow God's word over any other voice. Marami dyan. Ito gawin mo. Hindi, huwag yan. Ito, makinig ka dito. Maraming kukuha ng atensyon mo. Lalo kabataan, very curious ka, di ba? Pero ano man ang mangyari, huwag kang makinig sa tinig ng iba. Bigyan mo ng prioridad ang boses ng Diyos sa kanyang salita. Sumunod ka. Even if parang it doesn't make any sense at the moment, kahit na parang may mas practical pang bagay na gawin, sumunod ka. Kasi salita ng Diyos yan. Alam niya ang sinasabi niya at wala nang ibang naghahangad para sa kabutihan mo, sa totoong kabutihan mo. Kung hindi ang Diyos na sobrang mahal ka niya, ibinigay niya yung kanyang buhay niya para mamatay para sa iyo upang ikaw ay maligtas. Maniwala ka sa Kanya. Siya ang Diyos mo. Siya ang tagapagligtas mo. Makinig ka sa Kanya, hindi sa ibang boses. Okay, meron ba kayong question dito? Okay, so tayo po ay dadako na sa Q&A portion ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon. So kung anyone po na may mga tanong, feel free lang po na mag-message or mag-comment sa FB Live kung kayo po ay nanonood sa FB Live, and also maging sa Zoom. Kung kayo po ay nahihiya na magtanong, kindly pakilagay na lang po sa comment section ng Zoom. And also, Brother James, baka meron ng mga nag-ask ng question. Kung may nahihiya magtanong, pwede namang nakaganan. Ganyan na lang. Biro lang ha, biro. Baka. May sinenda daw, brother, si Brother Lance. Ay, sorry. Okay. Okay, so meron pong sinend, yung unknown sender po natin. Wala naman nakarinig eh. Okay. Pastor, may tanong po. Paano po mababawasan yung competing voices na sumasagi sa iyong kaisipan tulad ng lustful thinking, anger, sa hindi pagbabasa ng Bible, etc. para hindi tayo magpasakop sa udyok ng Diablo o ng ating laman mismo? Sa tingin ko hindi mabawasan yan. Talaga nandiyan yan. Darating talaga. Darating yan. Pero ang kailangan natin gawin ay mag-decide tayo na na magtiwala sa Panginoon. Na magkaroon tayo ng yung tawag na pagiging resolve na ano man mangyari, hindi ko pipiliin yung ibang alternatibo sa salita ng Panginoon. So, yung I guess pwede mabawasan kung halimbawa, kung natutokso ka sa halimbawa lang ang mga worldly song. Siyempre, isang way para mawala yan, iwas mo yung sarili mo sa mga lugar na makakapakinig ka nun, di ba? Pero minsan kahit di ka nakapakinig, di ba? Minsan, papaalala sa'yo, ganyan. So, I guess kung ano man yung source kung ano man yung competing voice sa buhay mo, maybe it's lust, then, lumayo ka sa mga bagay na kung saan natitrigger ang iyong pag-iisip sa mga bagay na malas. Maybe panood sa TV ng isang palabas na o kaya sa YouTube or certain lugar na merong billboard na hindi dapat tignan ng mga tao. So, meron kang part doon. Pero yung competing voices, hindi talaga mawawala eh. Hindi talaga mawawala yan. Kahit yung kay Jesus Christ, nung tinukso siya ng Diablo, umalis yung Diablo,
for a season, ano? Sabi ng sa Luke passage. So, ibig sabihin, ang invitation na bumalik siya to do the same, to tempt the Lord. So, nandiyan nandiyan talaga. Na hindi tayo, kagaya ni Daniel, di ba, hindi kami kakain ng meat, ng king's meat. No? Kahit wala pa yung pagkain, nag-decide na sila. So, ganun tayo. Magkaroon tayo ng decision by God's grace na kung anong sinabi ng Diyos yung gagawin natin. Kung anong malinaw na kalooban ng Diyos yung gagawin natin. At wala nang second best. Yun lang talaga. So habang bata ka, kung hindi mo pa nagagawa, mag-desisyon ka, Lord, tulungan mo ako kasi nag-desisyon ako na kung ano man yung kalooban mo, gagawin ko. Hindi ibig sabihin magpapastor ka ng Bible woman. Kundi in general, kung anong kalooban ng Diyos, kasi sa Bible, gagawin mo. Okay. Yan pa ba ang iba? Okay po. Another question for the unknown sender po ulit. Pastor, ako po ay isang mananampalataya na nanlalamig ang aking puso at hindi na parang dati ang aking pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Ano po ang gagawin ko para makabalik sa dati kong mga ginagawa? Alam mo ba, naranasan ko yan dati noon. Nung bago pa lang ako bago sa Bible school. Ano? Bago pa lang ako, dumating sa time na nagawa akong pagkakamali at parang hirap-hirap bumalik sa Panginoon. Hirap-hirap. Parang andun yung naghahalo na yung hiya mo, yung pagdududa mo kung talaga ba napatawad ka na ng Panginoon, dahil humingi ka lang ng tawad sa Kanya. Andun yung pangamba na baka maulit ko lang naman ito ulit. So, alam mo, sabi ng Psalm 19, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. The law of the Lord is perfect, converting the soul. So, yung converting doon is reviving, nagbibigay sigla ulit. Kasi isipin mo, bakit ka ba noon masigla sa paglilingkod sa Diyos? Kasi nakita mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, nakita mo ang kabanalan ng Diyos, naunawaan mo yung biyaya niya sa buhay mo, di ba? Yun naman ang talagang dahilan, di ba? Pagligtas ka, sariwang-sariwa sa isip mo. Sariwang-sariwa sa isip mo yung mga ginawa ni Kristo sa iyo. Yung kung sino siya, kung ano yung mga pangako niya sa iyo. So, ang kailangan mong gawin, maalala mo ulit yung mga yan. Parang sinabi doon na sa Revelation, remember kung saan ka nahulog. Alalahanin mo yung dati mong ginagawa, di ba? Masaya ka doon, naglilingkod ka sa Panginoon, yung nag-devotion ka araw-araw, na nalangin ka, na yung prayer time mo talagang parang ang lapit-lapit ng Diyos sa iyo. Di ba? Nalala mo yun? Remember kung saan ka nahulog, naglilingkod ka sa Panginoon noon, ang iyong buhay ay umiikot sa kalooban ng Panginoon at isang kalungkutan sa iyo ng grabe kapag sumusuway ka sa Kanya. Naalala mo ba yun? Alalahanin mo kung saan ka nahulog and then repent. Sabi ng Revelation, you repent. Talikod, ano bang dahilan na nilalamig ka? Is it merong kasalanan na ginagawa ka? Or merong bagay na dapat ginagawa mo, hindi mo ginagawa, which is kasalanan din. Pagbabasa ng God's Word, pakikinig ng salita ng Diyos. So kung ano man yun, meron ka bang hindi pinapatawad ng tao? O meron ka bang kasalanan na hindi sa kapwa mo na hindi mo hinihingi ng patawad sa Kanya? Hindi ka nagpapakumbaba? Ikaw nakaalam yan eh. Meron ka ba ngayong kinakahumalingan na video game? O kaya naman palabas sa TV? O kaya naman isang libangan na maaaring hindi masama pero dahil ginagawa mo yun palagi, wala ka ng panahon sa mga bagay na dapat ginagawa mo para lumago ka sa pananampalataya? Repent. Ibig sabihin ng repent, talikod. 180 degree turn. Talikod. Kung wala kang babaguhin, kung hindi ka magsisisi, wala mangyayari. So by God's grace, talikuran mo yan. And then sabi doon, remember from whence thou hast fallen and repent and do thy first works. Balikan mo yung mga dati mong ginagawa by God's grace. Yung pananalangin mo, pagbabasa mo ng God's Word, wala namang wala namang secret to
to spiritual growth. Maliwanag naman sa Bible. It is God's word and prayer. Faith and obedience, di ba? Tsaka magkasama ka sa mga Kristiyano. Oo, magkasama ka sa mga Kristiyano. Kasi kung kasama mga unbeliever, paano ka mag-grow? Mga unbeliever, paano yan? Di ba? Sabi ng James, for draw nigh to God. Ganda, di ba? Lumapit ka sa Panginoon at siya lalapit siya. Gusto mo mapalapit sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon. Sabi nga ng isa, ang hirap tagalogin lang ito, no? You are as close to God as you want yourself to be. Ikaw ay malapit sa Panginoon sa degree ng iyong pagnanais na mapalapit sa Kanya. Bakit ganito ko kalayo sa Panginoon? Kasi yun ang gusto mo eh. Pero kung naisip mong lumapit sa Panginoon, sabi ng God's Word, draw near to God and He will draw nigh to you. Ano yan? Kaya mo yan. Baka balik sa Panginoon. Kaya mo yan. Not just to serve, di ba? Sabi ng kanta, but to love you with all of my heart. May follow-up, sabihin lang. Okay po. And Pastor, may next question po from the unknown sender pa rin po. Paano ko po mas mababalance o makikita kung ako ba ay sumusunod sa Biblia or binabaluktot ko na ang Bible para sa kasalanan ko? Ano po ang mga dapat kong gawin? Well, yun nga. Number one, kung kasalanan yung ginagawa mo at ginagamitin mo pa ng Bible, mali talaga, di ba? Mali talaga yun. Karagdagang kasalanan yun. Pangalawa, yung sinabi natin kanina na kung yung pangatwiran natin about sa Bible ay labag sa ibang sabi ng Bible, then mali talaga tayo. Kasi hindi pwedeng kontrahin ng Diyos ang kanyang salita. So, yun ang isang doon. Yun. Kasalanan yung ginagawa mo, kung gamitin ng Bible, di ba? Lalo mo pang pinapalalim kasalanan mo. Pangalawa, kung yung pangatwiran mo ay salungat sa ibang part ng Bible, ibang tinuturo ng Bible, then hindi po pwedeng tama ka. Hindi po pwede kasi na mali ang Diyos, sa kontrahin ng Diyos yung sarili niya, di ba? So yun, check mo ang sarili mo sa ibang sinasabi ng Bible. Kung hindi mo alam kung paano gawin yun, then pwede kang kausapin tayo, pwede tayong magkwentuhan, di ba? Or kung gusto ni James or ni Lance, di ba? Oo. So yun. Anything else? Okay po. So, James, meron ba tayong mga questions sa FB Live? Wala pa, Brad. Wala pa. Okay. So, try po natin. Baka meron po yung mga kasama natin dito sa Zoom na may mga questions pa po. Feel free lang po na i-comment sa comment section yung inyong mga tanong. Alam yung nagagawin na pag Wala na po ba tayong mga tanong? parang Follow up. tanong yun. Opo. Wala na ba tayong tanong? Salamat. Okay po.
May nagtanong po ulit, ano po ang gagawin ng isang Kristiyano kapag nadi-discourage siya sa past sins niya? Oo, nangyayari yun talaga. Ano, hold on to God's promises. Sabi ng God's word, kung ikaw ay, sabi past sins, di ba? So, ina-assume ko na nag-repent na at hindi na ginagawa yan, past sins. No? So, kung ginagawa pa, din magsisi, talikuran, by God's grace. Pangalawa, hold on or cling on to God's promises. Ano masabi niya sa 1 John 1:9, di ba? Linisin tayo, patatawarin tayo. So, ayun. Again, that is, ano yan competing voice yan, di ba? Sinasabi sa atin ng puso natin, wala pa, hindi ka na pinapatawad ng Panginoon. Nakakahiya yung ginawa mo, walang kapatawaran. Yan ang sabi ng flesh. Di ba? Pero anong sabi ng God's word? There is forgiveness with thee. If thou, Lord, should mark iniquities, O Lord, who can stand? But there is forgiveness with thee. May kapatawaran sa Panginoon Ang Diyos natin, yan, siya na gumawa ng paraan para magpatawad tayo, di ba? To the extent na ibigay niya yung sarili niyang buhay para mapatawad tayo. Di ba nagduda pa ba tayo na kaya tayo gusto tayong patawarin ng Panginoon kung magsisisi tayo? So cling on God's promises. Huwag kang makinig sa competing voice. Makinggan mo yung sinabi ng Panginoon. Dami yung tanong niyo. Okay po. May another question pa po. Pastor, hanggang saan po ba ang pagsunod at pagpapasakop sa mga pastor or leader based po sa Hebrews chapter 13 verse 17? Hanggang sa hindi ka naman pinapagawa ng mali. Hanggang sa yung may mga judgment call minsan ng pastor na hindi mo ano ba ang example nito? May mga times may mga desisyon na wala direkta sa Bible ang sagot at exercise ng pastor yung kanyang judgment call. Halimbawa, saan ba tayo dapat mag-outing? Pampanga o sa Batangas? Meron ba sagot sa Bible niyan? Thou should not go to Batangas. Wala namang ganon. Kunyari, pinapili yung pastor, namili yung pastor. Siguro sa Batangas na lang tayo. Hindi doon tayo pupunta. Diba? Hindi, masama ba yun? Hindi. Kasalanan ba yun? Hindi. Sa Bible ba yung wala? Diba? So, basta susunod tayo hanggat yung sinasabi sa atin ay sinasabi sa salita ng Panginoon or hindi naman kasalanan yung pinapagawa sa atin. As long as hindi sumasalungat sa Bible. Yeah. No, we get that, ang authority ng pastor hanggang dun lang sa binapairal niya yung salita ng Panginoon. Pag sinalungat niya yon, wala na siyang authority. Pero we also recognize na may mga situation preference minsan, may mga ganong desisyon, gaya ng binigay kong example. So, pag ganon, then, kung ako naman yung pastor, kung halimbawa, it's a matter of preference, Batangas o yung sinabi ko kayo na, Pampanga, kung ako, ano gusto nyo? Ano ba gusto nyo? Suntukan nyo? Anong gusto nyo? Pampanga o ano? Pero kung Batangas tayo. May Bible verse ba ako doon? Wala. May pinapili ako Di ba? So, ayun.
kumalabo at kailangan pa karagdagan ng paliwanag. Sabi niya. Hindi ako naniniwala na ang pastor ay merong absolute authority at nung sabihin niya, pinapatalong ka sa tulay, tatalong ka naman. Hindi ganun. So, as long as nasa scripture yung pinapagawa sa iyo, or it's not leading you to sin or to go against the Bible, then, pastoral authority, totoo yun eh. Ang tungkol ng mga pastor is to lead, mag-lead sa mga tungkol. Okay. Parang isa lang pinanggagalingan yung question niya. Parang si Anonymous na. Okay, Sir Jerome, I think. Yun. Okay po, thank you po. So, gustuin man po natin na magpatuloy sa Q&A pero pansamantala po muna nating puputulin ito. Kung meron po kayong mga pahabol na tanong, feel free lang po na i-comment ito sa amin para po maano po natin sa ating pastor at mabigyan ito ng kasagutan. Okay, so thank you po, Pastor, sa pag-share.